Zero hour, Marso 11, 2000 at 11:80 milya mula sa baybayin ng Hapon. Biglang pumalya ang mundo nang walang babala. Isang malaking tipak ng crust, daan-daang milya ang haba, ang napunit at naglabas ng presyong naipon sa loob ng mga siglo. Sa isang iglap, sabay-sabay na dumaluyong ang shockwave sa baybayin. Walang sino man ang handa sa susunod na mangyayari. Sa planta ng nuklear na kuryente ng Fukushima Daiichi, narinig ng mga operator ang matinis na kalabog ng bakal, pagbaluktot ng bakal at pagkiskisan ng konkreto sa isa't isa. Biglang bumagsak ang sahig, gumalaw ang mga pader, at naghiwa-hiwalay ang silid habang si Masao Yoshida, tagapamahala ng planta, ay nasa opisina niya. Naitapon siya sa sahig habang ang mga tile ng kisame ay nagkakabasag-basag at nagiging alikabok. Ang mabibigat na filing cabinet ay napupunit mula sa mga pader at dumudulas sa buong silid. Sa basement ng Unit 1, umabot sa limitasyon ng planta ang lindol. Sumisigaw ang acceleration sensor, yuko ang bakal, basag ang konkreto. Hindi ito ordinaryong lindol. Pagkalipas ng 2 minuto sa reactor core ng Unit 1, 2 at 3, automatikong nagsimula ang Scram Protocol shutdown. Sumabog ang hydraulic ram sa ilalim ng reactor vessel. Itinulak pataas ang control rod sa gitna ng nuclear fuel. Ang mga rod ay gawa sa boron carbide na lason sa nuclear fission. Agad na napuputol ang chain reaction, bumabagsak sa zero ang 4.7 gigawatts ng kuryente at unti-unting humihinto ang mga turbine. Ang mga umaatungal na alarma at ang unti-unting pag-upo ng alikabok na lang ang natitira. Sa control room, mahigpit hawak ng supervisor ang console habang pinapanood ang berdeng ilaw at sumigaw, kumpirmadong patay na ang operasyon. Sira-sira na ang mga gusali, baluktot ang kalsada at bagsak ang external power grid kaya naputol ang koneksyon ng planta. Pero gumagana pa rin ang safety system kaya napabuntong hininga ng ginhawa ang mga lalaki. Kakaligtas lang nila sa pinakamalakas na lindol sa kasaysayan ng Japan. Isang napakalakas, magnitude 7.0 na halimaw. Oh, yun ang akala nila. Sa ilalim ng gusali ng turbine, gumana ang emergency diesel generator. Malalaking makinang parang tren na ginawa para sa ganitong sitwasyon. Nagbibigay kuryente sa cooling pump na nagpapalibot ng tubig sa mainit na fuel rod para mapanatili ang temperatura. 20 minuto pa lang ang lumipas. Kahit nahinto ng control rods ang fission, mainit pa rin ang fuel assembly dahil tuloy ang pagkabulok ng uranium byproducts sa loob ng mga tubo. Ilang minuto matapos ang shutdown, gumagana pa rin ang mga core sa 7% ng lakas nila. Sapat para tunawin ang bakal at pakuluan ang toneladang tubig sa ilang segundo. At lahat ng iyon ay nakakulong sa loob ng parang pressure cooker na walang labasan. Kaya kailangan ng reaktor ng tuloy-tuloy na daloy ng tubig para maalis ang init. Sinusuri ni Masao Yoshida ang mga monitor. Nakikita niyang okay ang mga generator at naririnig ang ugong ng mga pump. Akala niya matatag ang sistema, pero di niya alam ang kaguluhan sa labas. Umatras ang dagat at nagbanta ng pagkawasak sa planta. Pagkalipas ng 41 minuto mula sa lindol, patuloy pa ring yumanig ang planta dahil sa aftershock. Habang nag-iinspeksyon ang mga operator, napansin ng isang manggagawa na wala na ang dagat at tanging madilim at madulas na batong ilalim ang natira. Nagulat ang mga lalaki nang makita ang itim na guhit sa abot tanaw. Isang napakataas na pader ng tubig na mabilis lumalapit. Tumama ito sa mababaw na continental shelf. Bumagal pero lalo pang tumaas. Ang seawall ng Fukushima ay 19 na talampakan, ngunit ang alon ay 45 talampakan. 51 minuto. Alas 3:37 ng hapon tumama ang tsunami na may napakalakas at umaatungal na ingay. Nilamon ang planta. Nasira agad ang seawall. Ang dambuhalang alon ay may halong putik, sasakyan, shipping container at basurang pang-industriya. At bumangga ito sa planta na milyong-milyong tonelada ang bigat. Tinapon sa gilid ng gusali ang mga sasakyan. Umakyat ang tubig, bumalot sa mga gusali ng turbina, binasag ang pintuang bakal at dumaloy sa intake shaft. Bumuhos ito sa hagdanan papuntang basement, sa puso ng planta kung saan naroon ang mga kagamitang electrical at emergency generator. Sa loob ng ilang segundo, napuno ng tubig dagat mula sahig hanggang kisame ang mga silid ng generator. Nabulunan, umubo at huminto ang mga diesel engine habang nagka-short circuit ang electrical panel bago mamatay. 12 sa 13 generator ang agad tumigil. Ang ika-13 generator ay pinalalamig ng hangin sa Unit 6 mataas sa burol at malayo para magamit. Namatay ang ilaw at nagsimula ang laban. 55 minuto. Sa control room,
Nilamon ng dilim ang lahat, namatay ang bentilasyon, at huminto ang tuloy-tuloy na ugong ng mga cooling pump. Ang mga control panel na karaniwang kumikislap ng pula at berde ay itim na ngayon. Ang ilaw ay galing lang sa emergency exit sign at sa mahihinang flashlight ng mga operator. Bumagsak ang nakakatakot na katahimikan na nababasag lang ng paghinga ng mga lalaki at tunog ng patak ng tubig. Tinitigan ng mga operator ang mga walang laman na gauge at napagtanto na nawalan sila ng kuryente. Nagtanong ang supervisor tungkol sa backup na baterya. Ngunit sagot ay may 8 oras lang ng emergency power. Baka kulang pa. Pero bago yan, gusto mo munang marinig ang medyo nakakatakot. Noong isang araw, kasama ko ang kaibigan para lang sa katuwaan. Hinahanap ko ang pangalan nila sa Google at nahanap ko agad ang dating address, numero ng telepono at lumang email nila. Binasa ko ito sa kanila at nagulat sila. Paano mo nalaman yan? Madaling mag-Google ng kahit sino at makakita ng pribadong impormasyon dahil sa mga data broker na nangongolekta ng personal na datos. Binabalot nila ito at ibinebenta sa kahit sinong gustong bumili. At kadalasan, mga scammer at spammer ang may gusto nito. Para silang nagpiprint ng pera at legal na legal ito. Sa Amerika, dapat tanggalin ng mga broker ang impormasyon mo kapag humiling ka, pero pinapahirap nila ito. Pwede mo ring subukan ang Aura, sponsor ng video na ito. Ang Aura ang naglalantad kung aling data broker ang may impormasyon mo at sila na rin ang nagsasagawa ng opt-out request. Pagkalipas ng ilang linggo, mawawala na ang impormasyon mo sa mga kahina-hinalang site. Imo-monitor ng Aura ang dark web at aalertuhan ako. Aalertuhan nila ako agad kung may magtatangkang gamitin ang personal kong impormasyon para ma-access ang credit o bank account ko. May kasama rin silang hanggang $5 milyong na identity theft insurance kung mangyari ang pinakamasama. Mayroon din silang world-class na VPN na nagbibigay daan sa akin na mag-browse at mamili ng ligtas kahit saan ako naroroon. Yung VPN mo ba ngayon may lahat ng mga feature na yon? Malamang wala. Pwede kang pumunta sa link ko. Subukan ang Auracom/infographics ng libre sa loob ng 14 na araw. Sapat ito para matukoy ng Aura ang data brokers na nagbebenta ng info mo at magsimula ng opt-out requests. Pumasok sila sa station blackout. Kapag walang alternating current power, hindi aandar ang pump kaya titigil ang galaw ng tubig sa reactor pressure vessel ng Unit 1 at hihinto ang sirkulasyon. Mahalaga ngayon ang bawat minuto. Nagmamadaling pumunta ang mga operator sa parking lot, hinahanap ang mga kotse na hindi inanod. Hinugot nila ang baterya mula sa mga hood at hinila sa putik at debris paakyat sa dilim ng hagdan, saka ikinabit sa control panel gamit ang alligator clips, umaasang may makuhang reading. Biglang umilaw ang gauge ng antas ng tubig ng reaktor at nakakatakot ang balita. Bumaba ang tubig sa Unit 1 kumulo at naging singaw ang nakatigil na tubig. Sobrang taas ng pressure sa vessel. Sinusubukan nilang paganahin ang isolation condenser, isang passive safety system. Parang malaking radiator ito na umaakyat ang singaw, nagiging tubig ulit at bumabalik ng walang pump. Mano-manong binuksan ang balbula at bumaba ang pressure dahil sa singaw. Gumana ito pero sandali lang. Umiiral ang kanilang pagsasanay. Alam nila na hindi pwedeng palamigin agad-agad ang reaktor dahil magiging marupok at maaaring mabasag ang metal. Ayon sa proseso, isinara ng operator ang balbula para kontrolin ang lamig at balak buksan uli matapos ilang minuto. Pero nang subukan nilang buksan ulit, wala na ang direct current. Naubos ang baterya kaya nanatiling sarado ang mga balbula. Patay na ang isolation condenser. At 2 oras nang nakahiwalay ang Unit 1 pagdating ng 4:46 ng hapon. Ang init sa loob ng Unit 1 ay umabot na sa mahigit 2,000 degrees Fahrenheit. Kumukulo at nauubos ang nagpapalamig na tubig, bumababa ang antas, at nalalantad sa init ang itaas ng fuel assembly. Dito na nagsisimula ang meltdown sa core at nasisira ang mga fuel rod. Ang metal na balot ay madaling umiinit, nagre-react sa singaw at nagliliyab kaya nag-iipon ng init. Mabilis mag-oxidize ang metal, kinukuha ang oxygen sa singaw ng tubig at naglalabas ng hydrogen gas sa reactor vessel habang malakas na enerhiya ang inilalabas ng reactor. Bukod sa radioactive decay, may chemical na reaksyon na ring nagpapainit sa core kaya umaabot ang temperatura sa 4,000 degrees Fahrenheit. Lumilitaw ang dulo ng 12 piyeng fuel rods mula sa kaunting tubig, kumikislap ng pula at ang singaw ay nagiging kulay kaliskis. Namamaga at napupunit ang mga metal na tubo, bumubuhos ang uranium pellet, nahuhulog sa lagusan at nagsasanib bilang tunaw na masa. 2 oras at 30 minuto.
Sa control room, kumikislap ang gauge ng baterya ng kotse. Lumampas ang karayom sa pulang guhit ng fuel at gumagalaw pa rin. Pumasok ito sa blankong puting bahagi ng dial. Isang puntong hindi dapat marating kailanman. Pinapanood ng isang nakatatandang inhinyero ang pagtalbog ng karayom at pagkatapos ay huminto. Mahina siyang nagdasal. Hindi na reaktor ang core, naging pugon na ito na sinusunog ang sarili, lalo na ang uranium. Lumalambot ang mga fuel pellet. Bumagsak ang core habang nagsasanib ang rod, hinaharangan ang pagpasok ng tubig. Tumunog ang radiation alarm sa control room, sumisigaw dahil nabiyak ang fuel tube at tumatagas ang radioactive xenon at krypton. 4 na oras na ang lumipas at gabing-gabi na sa planta, na tanging flashlight lang ang ilaw. Sa Unit 2 at Unit 3, medyo iba ang sitwasyon, pero pareho ring desperado. Walang isolation condenser ang mga reaktor na ito, sa halip ay may steam-driven turbine na nagpapagana ng pump gamit ang singaw ng reaktor. Mahusay ang disenyo at gumagana kahit walang kuryente basta't may baterya para sa balbula. Sa Unit 2 umaatungal ang sistema, nasa gitna ng katatagan at pagkatunaw. Nauubos na ang baterya, kaya naghahanap ang mga operator ng mapagkukunan ng kuryente para mapanatiling buhay ang control circuit, pero sa Unit 1 wala nang pag-asa. Mas mababa na ang tubig sa itaas ng aktibong gasolina at halos tuyo na ang core. Ang gasolina ay natutunaw at nagiging corium, radioactive na lava ng natunaw na uranium at bakal. Tumutulo ito pababa sa ilalim ng reactor pressure vessel. Namumuo sa mga puting mainit na tipak at umuusok sa 6 na pulgadang kapal ng bakal sa sahig ng vessel. Si Masao Yoshida ay nasa Emergency Response Center, isang bunker-like na gusali, sumisigaw sa telepono sa Tokyo headquarters. Kailangan niya ng power truck, fire engine para sa tubig at baterya. Mabagal ang Tokyo dahil sa debate sa patakaran at burokrasya. Ibinaba ni Yoshida ang telepono. Sila lang ang umaasikaso sa loob ng 8 oras. Ang presyon sa loob ng Unit 1 ay umaabot na sa kritikal na antas. Malapit nang sumabog ang bakal na sisidlan at maglalabas ito ng ulap ng pagkawasak sa rehiyon. Kailangan nila mag-vent. Ang pag-vent ay pagpili sa 2 masamang opsyon. Upang maiwasan ang pagsabog ng containment vessel, kailangang palabasin ang radioactive na singaw. Makokontamina ang kanayunan at okuma, pero ligtas ang sisidlan. Ito lang ang opsyon. Nasa basement ang manual na balbula. 2 operator ang nagboluntaryo. Isinuot ng mga lalaki ang face mask, panangga sa ulan, kinuha ang flashlight at tinapala ng tape ang manggas at laylayan ng pantalon. Pumasok sila sa airlock, tumaas ang radyasyon at tumagos ang gamma rays sa bakal na pader. Nakakasakal ang init at makapal ang halumigmig. Natisod sila sa guho at nilampasan ang maze ng tubo. Sa catwalk, tumaas bigla ang radiation meter sa nakamamatay na antas sa ilang minuto. Pinilit nilang paikutin ang manibela para buksan ang balbula, pero naipit ito. Wala na ang air pressure na kailangan para tumulong sa pagbukas ng balbula. Pinilit nilang itulak, sumisigaw sa hirap sa loob ng kanilang mga mask habang pumapatak ang pawis sa kanilang mga mata. Pero hindi talaga gumagalaw. Pagod at talo, bumalik sila sa mababaw na itim na tubig na amoy bakal at nabubulok na damong dagat. 8 oras at 30 minuto. Ang mga radiation meter na karaniwang kumakalansing ay tuloy-tuloy na sumisigaw. Namatayan ng ilaw ang isa sa mga voluntaryo at sa sobrang dilim, may kung anong buhay na bagay ang dumampi sa kanyang binti. Makalipas ang ilang oras, nalaman niyang putol na 400 volt na kable iyon sa airlock. Bumagsak sila at nagsuka sa mask hanggang mabara ang air vent. Pag alis nila ng maskara, naamoy nila ang dugo at sunog na tanso. Tumingin ang mas bata sa kasama, dama ang bigat ng sitwasyon. Tahimik ang matanda. Naglabas ng sigarilyo gamit ang nanginginig na kamay. Sa dilim, bagalang ng sigarilyo ang liwanag. Oras 11 Marso, 12. Sa mga kalsada sa labas ng planta, lubos ang kaguluhan. Libu-libong sasakyan ang hindi makagalaw at nagtatakbuhan ang mga tao mula sa kanilang mga bahay. Yakap-yakap ang mga alagang hayop at mga bata. Walang detalye sa tindi ng sitwasyon. Lokal na radyo, kalmadong musika at malabong babala. Sa planta, lumalala ang sitwasyon. Tumataas ang radyasyon sa control room kaya nagsusuot ng mask ang mga operator. Nililinis ang hangin pero tumatagos pa rin ang gamma rays sa pader. Sa Unit 1, gumagalaw ang radioactive na lava na tunaw na nito ang steel support plate at ngayon ay kinakain na nito ang ilalim ng reactor vessel. Talo na ang mga operator sa Unit 1 pero di nila alam lalawak pa ang laban. 15 oras, alas 5:46 ng umaga. Sumisikat ang araw sa tanawin ng pagkawasak.
Kalat ang debris ng tsunami at putik sa kalsada. Sa Unit 1, critical na ang pressure at umuungol ang containment vessel. Naintindihan ng pamahalaang Hapones ang sakuna at pinalawak ang evacuation zone sa 6.2 milya sa huli. Nagtagumpay sila. Isang pansamantalang air compressor ang hinila papunta sa tubo at nagawa nilang maglagay ng sapat na pressure sa linya para mabuksan ang vent valve. May puting usok na lumabas sa stack ng Unit 1 pero nagkamali ng malaki ang mga operator. Ang hydrogen gas na galing meltdown ay hindi agad lumalabas sa stack. Dahil sa brownout, pumalya ang backflow valve kaya tumagas ang gas sa service floor. Ito ang pinakamataas na palapag ng reactor building. Malawak na bukas na may yero ang bubong. Dito naiipon at naghahalo ang hydrogen at oxygen. Umaabot ito sa 4%, 8%, 12% na konsentrasyon at nagiging malaking fuel air bomb. Naghintay ng mitya sa loob ng 24 na oras tapos na ang unang araw. Hapong-hapon na ang mga lalaki, walang tulog o kain, tubig lang iniinom at nakatitig sa halos walang galaw na gauge. Naghahanda na silang magpasok ng tubig dagat bilang huling paraan. Masisira ang reaktor dahil kakainin ng alat ng dagat ang metal. Tumututol pa rin ang punong tanggapan dahil sa gastos. Pero binaliwala ito ni Yoshida at inihanda ang mga linya. May mas malaking problemang paparating. 25 oras na, alas 3:36 ng hapon, may maliit na aftershock sa planta at kumislap ang apoy. Hindi nuklear kundi chemical ang pagsabog sa Unit 1, ngunit malakas ang puwersa. Tumilapon at nadurog ang konkretong bubong ng reaktor. Ang bakal ng itaas na palapag ay napilipit. Isang shockwave ang nagbasag ng mga bintana ng gusaling administratibo kahit malayo. Nakita ng mga operator sa monitor na unti-unting nawala ang usok at natuklasan nilang kalansay na lang ang gusali. Naputol ng pagsabog ang mga hose na kakalagay pa lang nila para mag-inject ng tubig at nadurog din ang nag-iisang generator na napagana nila. Sumabog ang antas ng radyasyon sa labas kaya nagkalat ang radioactive debris. Tumaas sa nakamamatay na antas ang dose rate sa kapaligiran. Nakikipaglaban ang mga manggagawa sa radioactive minefield 40 oras. Marso 13, wasak na ang Unit 1 at panganib na ring bumagsak ang Unit 3. Espesyal ang gasolina ng unit na ito dahil may plutonium, kaya mainit at mas nakakalason ang radyasyon. Pinapatakbo ng singaw ang cooling system pero gumagamit ito ng tubig mula sa reaktor. Kapag nabawasan ng tubig, nagtitrip at namamatay ang sistema para magprotekta. Sinubukan ng mga operator na paandarin ulit ito pero nabigo sila. Sinubukan din nilang gamitin ang steam pump pero pumalya rin ito. Tumaas ang presyon sa Unit 3 mas mabilis kaysa Unit 1, nagsisimula ng matunaw ang fuel at dumarami ang hydrogen. Alam ni Yoshida ang mangyayari kaya sumigaw siyang lumikas agad ang mga manggagawa. Nagmadaling tumakbo ang mga lalaki pero wala silang mapagtaguan sa ganitong kalaking pagsabog. 52 oras. Marso 14-11, isang NEU. Ang pagsabog sa Unit 3 ay mas malaki kaysa sa Unit 1. Sumabog ang hydrogen sa pinakaloob ng gusali kaya nagkaroon ng patayong pagsabog na nagpadala ng ulap ng itim at abong usok na umabot ng libu-libong talampakan sa himpapawid. Malalaking tipak ng konkreto, kasing laki ng kotse, ang tumilapon at bumagsak sa mga gusali ng turbina. Nadaganan at nadurog ang mga truck ng bumbero, kaya naputol ang mga linya ng tubig na pangsalba sa Unit 2. Matagal nang umaasa ang Unit 2 sa matibay nitong steam-driven pump. Ngunit nasira ito at huminto ng tamaan ng debris mula Unit 3 ang cooling line. Natutunaw na ang Unit 2 pero hindi ito sumabog dahil sa butas sa gilid ng gusali nakalabas ang hydrogen ng kusa kaya nagkaroon ng breach sa Unit 2. Bumigay ang ilalim ng sisidlan at ang tunaw na gasolina ay bumutas sa bakal at konkreto. Isang di nakikitang ulap ang tumatakas, nilalason ang lupa at hangin at nagbabadya ng apoy sa langit. 72 oras ng offline ang Unit 4 at wala ng laman na gasolina kaya dapat ay ligtas na ito pero magkakaugnay ang mga sistema. Ang mga vent pipe mula sa natutunaw na Unit 3 ay gumagamit ng iisang chimenea kasama ng Unit 4. Habang nilalabas ang hydrogen gas mula sa Unit 3, may ilang bumalik at naipon tahimik sa gusali ng Unit 4 noong 6:14 ng umaga. Noong Marso 15, sumabog ang Unit 4 at nasira ang itaas na palapag. Nagbunyag ng bagong banta. Nasa itaas na palapag ng Unit 4 ang isang pool ng tubig na naglalaman ng mahigit 15,000 na ginamit na fuel assemblies.
Luma na ang mga rod pero mainit pa rin at dahil walang bubong, kumukulo at sumisingaw na ang tubig ng pool sa bukas na langit. Kapag natuyo ang pool, mag-aapoy ang metal rod at magdadala ng usok ng maraming radioactive na material. Sa timog papuntang Tokyo, sinabi sa punong ministro ang malungkot na katotohanan. Kapag nagliyab ang pool ng Unit 4, kailangan nilang ilikas ang Tokyo. Ibig sabihin, kailangang ilipat ang 30 milyong tao. Misyon itong walang balikan, kaya kailangan ng mga voluntaryo. Sa loob ng 76 na oras, pagsapit ng Marso 16, sobrang taas ng radyasyon kaya hindi makalapit ang mga manggagawa. Ang control room ay iniiwan kapag tumataas ang radyasyon. Si Yoshida ay nananatili sa bunker, natutulog sa ilalim ng mesa. Sunod-sunod ang paninigarilyo at tinanggap na malamang di na siya makakaalis. Hindi malagyan ng tubig ang pool ng Unit 4 dahil hindi makalapit ang fire truck sa taas ng radyasyon kaya humihingi sila ng tulong. Lumipad ang mga CH-47 Chinook helicopter na may nakasabit na malalaking timba pang apula ng sunog sa ilalim. Isinawsaw nila sa dagat at lumipad sa guhong mausok. Diretsyong lumipad ang mga piloto sa ulap ng radioactive na singaw. Sumisigaw ng babala ang metro at ilang segundo lang silang may oras para itama ang hulog. Bumagsak ang toneladang tubig dagat sa kalansay ng Unit 4. Marami ang tinatangay ng hangin at ang iba ay nagiging singaw. Ngunit may sapat na tumama sa pool para mapababa ang temperatura sa lupa. Dumating ang specialist squad ng Tokyo Fire Department. Mga eksperto sa chemical attack. Nagmamaneho sila ng truck na may water cannon at bumaparada hanggat kaya. Itinutok nila ang nozzle pataas at pinaarko ang tubig dagat sa guho, umaasang tamaan ang pool. Bulag silang nagpapaputok at nagdarasal na gumana ang pisika. Patay na ang apoy, pero ang tubig ay halos maging bagong kalaban. Ika-7 araw, kinakabit ang power cable mula grid. Makakapal na parang tansong ahas na hinihila ng kamay sa radioactive na putik. Ikinokonekta muli ang mga pump at umiikot na ang malinis na tubig. Bumababa ang temperatura ng core mula 4,000 hanggang 900 at sa huli ay 200 degrees. Tumigil ang pagkatunaw habang lumalamig at tumitigas ang lava sa ilalim ng containment vessels. Tapos na ang emergency, pero tuloy pa rin ang mga epekto. Kontrolado na ang Fukushima, pero may pinsala na. May mga exclusion zone at ghost towns na ngayon doon. Tuloy-tuloy ang agos ng tubig mula burol papuntang dagat, dumadaan sa sirang basement ng mga reaktor, sumasayad sa natunaw na fuel at nagiging radioactive. Araw-araw, 400 toneladang tubig ang nadudumihan. Nagbomba sila ng kulan sa lupa, lumilikha ng ice wall, 1 milyang bilog ng nagyelong lupa sa paligid ng mga reaktor. Desperadong solusyon ito, pero epektibo. Libo-libong tangke ng bakal ang itinayo para imbakan ng kontaminadong tubig. Malilinis ang lugar sa loob ng 30 taon. Kailangang hati-hatiin ng mga robot ang natunaw na fuel. Pumanaw si Masao Yoshida sa kanser noong 2000 at 13 taon matapos ang sakuna. Hindi siya umalis sa planta noong krisis at kinilala bilang nagligtas sa silangang Japan dahil sa pagsuway niya sa utos. Tingnan mo ang mga lugar na mas kontaminado kaysa Chernobyl at Fukushima o i-click ang video na ito